Ayan, magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at syempre saan mang sulok ng mundo. Kung kayo ay bago sa channel natin, huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe, mag-share, okay? And syempre mag-comment na rin. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang tungkol po dito sa pahayag ni Aimee na walang nag-aalaga sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. As if parang pinapamukha ni Aimee na napapabayaan po ang Pangulo. In line po sa yung nagpa-check up ang Presidente. Alam mo Aimee, kahit ano pang gawin mo ngayon, huli na ang lahat. Alam ng taong bayan kung kaipokrituhan o sincero yung pinagsasabi mo. Pero sa punto na ito, hindi namin nakikita na concern ka sa kapatid mo. Dahil unang-una, alam namin kung paano mo binaboy at pinalanghiya ang pagkatao ng kapatid mo noong kasagsagan ng rally ng Iglesia ni Cristo. Nagsalita ka, nagparatang ka, winasak mo ang pagkatao ng presidente sa mata ng mga walang kwentang mga tagahanga ng mga Duterte. Good thing dahil kami na mga nagmamahal sa Pangulo, mga loyalista, sinusuportahan ng kanyang pamumuno, ang kanyang pamamalakad, ay hindi po ninyo nadala. Kawalang hiyaan po yung pinagsasabi mong walang nag-aalaga sa Pangulo. Dahil unang-una, Aimee, baka nakalimutan mo, meron siyang asawang mapagmahal, matalino, hindi bastos magsalita katulad po ninyo. Garapal, na parang hindi ugaling alta sosyudad. Rascal ba? Ewan ko lang kung naintindihan din po ng iba. Hindi na po kami madala sa kaipokrituhan. Hindi na po kami madala sa panglilinlang. Unang-una, wala kang concern sa kapatid mo. Because of your ambition. Nakatali ka na sa paniniwala mo laban sa kapatid mo. Tsaka, I'd like to remind you na si PBBM ay may mapagmahal na mga anak at may mga tao na hindi po siya iniiwan sa kabila ng pangbabastos mo sa kanyang personalidad. Kasi wala ka namang ibang accusation laban sa kapatid mo kundi kung ano yung accusation ng mga Duterte. Kaya huwag ka nang magpagka-ipokrita. Huwag kang mag-as if na may concern ka kay PBBM dahil hindi po namin nararamdaman yun. Ang mga taong nakapaligid kay PBBM, minamasama mo. Because you want to be in the president's side. Para madiktahan mo, ang problema, hindi mo kayang diktahan ang presidente. Wala pong naniniwala sa'yo na may concern ka sa kapatid mo. Ikaw yung nagparatang adik. Kulang na lang sabihin mo sa madlang people na bangang ang kapatid mo dahil yan po ang narratives ng political family na sinusuportahan mo, sabihin natin, mga Duterte. Wala kang ginawa nung pagbantaan ni Sara Duterte ang buhay ng kapatid mo. Wala kang ginawa nung mga panahon na puputulan ni Sara Duterte ng ulo ang kapatid mo, hindi ka concerned. Na ospital lang ang presidente, sasabihin mo, wala na pong nag-aalaga sa presidente. Aba, nung binabalahura ng BP Sara na sinusuportahan mo ang kapatid mo at pinagbabantaan ang buhay ni First Lady Liza, wala kang ginawang aksyon. Na concern ka sa kung anong mangyari po sa buhay ng mag-asawa sa kamay ng mga Duterte, lalong-lalo na ni Sara. Hindi ka nagpakita ng concern. O kung ano mang agam-agam o ano mang pagkabahala, hindi mo ginawa yun. Tapos ngayon, ang kapal ng mukha mo magsabi na walang nag-aalaga sa Pangulo, sa palasyo. Dahil ang problema sa iyo, Aimee, lahat ng nakadikit sa kapatid mo, na nakikita naman namin, hindi man lahat nagtatrabaho.
May mga flaws din yung mga pinagkakatiwalaan ni PBBM given. Pero sa punto na ito, pinapamukha mo na parang nag-iisa ang presidente. Don't you ever think na mayroon siyang mapagmahal at maganda na asawa, matalino, katuwang ng Pangulo, no? Kung paano ayusin ang ating bansa. May mga mapagmahal siyang tatlong chinito, tatlong mga gagwapong mga anak, mapagmahal, may takot sa Diyos. Ikaw, dapat ikaw yung concern kasi mamaya pag atakihin ka ng sakit, aba, mga anak mo ang aalaga sa iyo. Yung iba nga siguro hindi dahil syempre may pamilya na sila eh. Plus, wala kang asawa sa tabi mo na mag-aalaga sa iyo. Uunahin mo na yung sarili mo. Huwag ka nang makialam sa presidente, total binaboy mo na eh. Yan ang sama-sama ng loob namin sa iyo bilang mga loyalista dahil unang-una, grabe ang pagpapahalaga namin sa pamilya mo. Tapos ikaw, wawasakin mo ang pagkatao ng kapatid mo dahil lamang po sa politika, dahil hindi nyo po matanggap na hindi kayang diktahan ng mga Duterte at mga kalyado ng mga Duterte ang Pangulong Bongbong Marcos. Dahil from the very beginning, alam po ng Pangulo kung ano yung plano ninyo eh. Anong plano ng mga kampo ng mga Duterte sa presidente. Kaya nga nila pinatakbo si Sara, magpartner sa kapatid mo, kaya lang mangu ka, no, nagpakatanga ka, hindi mo naiintindihan yon na mas lalong mapapahamak ang Pangulo sa kamay ng mga maka-Duterte at lalong-lalo na po ni Sara. At saka yung pagka-ospital ng Pangulo, hindi naman po yun sanang dahilan para sabihin mo lang nag-aalaga. You discredit, no, the character of a loving wife ng ating mahal na First Lady. Why you are so insecure to the First Lady, Ivy? Anong problema mo kay First Lady Liza? Hindi mo makontrol because ang akala mo ikaw yung panganay, lahat ng desisyon na gagawin mo ay tama? Ba hindi naman pwede yun. Nag-observe naman po kami. Kaya itago mo yan sa baul o di kaya itapon mo yung concern mo. Alam mo, sa totoo lang, parang mas kapatid pa kami kaysa sa iyo eh. Sa totoo lang, kami na mga loyalista, parang mas mapilya pa kami ngayon ni PBBM kumpara sa iyo. Ikaw na mamangka ka sa dalawang ilog eh. Unang-una, concern ka sa kapatid mo. O para mayroon ka pang pagmamahal nga galing sa na matatanggap galing sa mga loyalistang hanggang ngayon ay nag-hold on pa rin sa iyo. But in reality, not all, no, loyalists are already in favor sa iyo. Hindi po. Kumbaga sinusumpa ka na nila at galit sila sa pangbababoy mo sa pagkatao ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang, yung ibang mga tao, yung mga cabinet officials ng presidente, parang kapatid pa nga sila kumpara sa iyo eh. Kasi yung kapatid, hindi po binabastos ang kapatid niya harap-harapan sa social media. Di ba? Isipin mo, kukuha ka ng microphone sa harap ng mga magrarally nang kung saan, kung hindi nabisto, magsisigaw din sila ng Marcos resign. So hindi ka ba nahihiya ngayon na ipakita mo na concern ka pa sa presidente? Aba, sobra namang kaplastikan yan, Amy. No? Tumigil ka nga sa kakadrama mo. Bisyosa kang palakaka. Sikasuhin mo na lang yung baba mo at aasikasuhin mo na lang kung tatakbo ka pa sa susunod na eleksyon sa pinakamataas na posisyon kung mananalo ka. Sa bagay, hindi ka pa man tapos ang termino mo this 2025, mag-e-ending pa po yan sa 2032 if I am not mistaken. No? 2025, 26, 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 6 years ang term mo. Pero baka nga siguro tatakbo kang Vice President ni Sara Duterte. Ewan ko lang, no? Kung makatakbo pa si Sara, kung hindi po ma-impeach. So yun po, dapat Amy, tumigil ka na. Hindi mo kami mapapaniwala ng mga loyalista. Hindi mo kami magagago. Sa totoo lang, sa nararamdaman namin ngayon, sa pangbababoy mo sa pagkatao ng iyong kapatid, mas kapatid pa kami ni PBBM. Kasi iniiyakan namin ang presidente. Sa totoo lang, even though hindi namin kailangan kaawaan ng presidente, pero andyan yung simpatya namin sa Pangulo dahil napakabait ng presidente para bastusin mo, para paratangan mo,
na adik ang kapatid mo, na nagsasyabu or nagdudroga. Hindi po yun. Tapos ngayon, isang araw na check up o ospital ng ating presidente, sasabihin mo, wala nag-aalaga. Kasi iniisip mo lahat ng katabi ng Pangulo traidor. Hello, nasahanay nyo na lang yan. Tsaka, ikaw po ang traidor sa kapatid mo, remember? Dahil mas inuna mo pang suportahan yung gustong pabagsakin ng kapatid mo kaysa sa kapatid mo na gusto pong papabagsakin. So ano ang hostisya dyan? Kaya kag magpaka-ipokrita, di kami naniniwala, no? Tsaka, hindi po bagay na mag-ala-anghel ka sa harapan ng social media para sabihin mo na concern ka sa kapatid mo. Kagagahan.